Ito yung armrest ko. Ganyan yung itsura niya. Yan, natataas. Tapos nabababa na ganyan. Hey guys, welcome back to the vlog. Dumating na yung part na in-order ko sa Shopee. So ito na siya. Yan. And this right here is an armrest for this car right here. And by the way, I bought this sa Shopee. Leather case for my flip key remote. So let's go ahead and unlock the car. Tapos ipapakita ko sa inyo kung para saan to. So tara, let's go. Ibang mga kotse, meron sila ditong armrest usually dito. Para pag nagbiyahe ka, doon nakapatong yung siko mo para hindi ka mangalay. Pero on this car right here, wala siyang armrest. And I spend a lot of time dito sa kotse na to kasi parang yung commute ko everyday is like an hour going to work tapos an hour going back. So nakakangalay ng siko. So that's the reason why I decided to buy one of these right here. Siguro yung aberya lang is ang pinadala nila sa akin para dito sa right side na upuan. Kasi tinan mo yung butas nandito. May ikakabit kasi na bracket sa loob eh. So, kung yung butas nandito, so dapat dito siya nakakabit sa passenger side. So, ito nga pala yung hardware that came with the armrest. Yan. So, it came with a bunch of screws. Yan, mga tornilyo. Tapos, ito yung pinaka-importante dyan. Ito, this right here. Now, ito, nangyayari dito, ito yung mapapa-install sa loob ng upuan. Kakabit siya. Okay, dyan sa loob somewhere. Tapos, ang mangyayari, ito, saka siya tutusok dyan. Yan, nakaganyan. Wait, hang on. So, para nakaganyan siya. Medyo maganit pa lang, pero yan, I hope you get the idea. Yan, nakaganyan siya. Para yung armrest, maigagalaw. Okay. So, yun. Gawa na lang natin ang paraan kasi nga, yun, ito yung problema. Ito yung butas. Papaganyan yung orientation yun eh. Yan, nasa ilalim tong adjustment dapat. So, ganyan. So, yan, mali talaga yung item na sinend nila sa akin. Pero yun nga, di bale na lang, gagawin ko na lang ng paraan. Let's see. First thing I did was, I removed the seat. Nag-decide na lang ako na sa labas ko na lang siya gawin. Kasi mahirap sa loob, mainit. At the same time, madilim na. Para mabuksan pala to, yan, meron siyang clip dito, nakasabit lang siya sa ilalim. So yun, tatanggalin mo lang yung clip right there. Tapos pag nabuksan mo yan, meron siyang mga parang bakal dyan. So tatanggalin mo lang. So, tutukotin natin yung cover dito, I think. Ayan. Tapos, itataas natin ito. So, yan. So, ito na yung itsura niya pag tinaas natin yung foam tsaka yung leather. Meron pala siya ditong bakal sa loob. Yan, ganyan. Tapos ganito yung pagkakakabit natin sa bracket. Yan, ganyan. Ito naman kasama na dun sa sa package ng binili ko, yung mga tornilyo, saka ito, saka yung clamp. Yan, kasama na. So yan, nakakabit na siya. Yan, okay na. Oh, and by the way, bago nyo ito ikabit, simpatin nyo muna kung ganong kataas yung armrest para alam nyo kung saan nyo ipoposisyon to. Babalik na namin to, yung foam saka yung leather, tapos mamaya gawan na lang natin ang paraan yung pagbubutas nito. So tara, let's go. So yan, ibinalik na namin yung foam. Yan. Tapos binutasan na namin dito yung foam. Okay lang naman na hindi maayos yung pagkakabutas sa foam kasi takip naman siya ng leather. So yan. Ganyan yung itsura niya. Tapos yun, ngayon binabalik na namin yung leather. Binabalik na namin yung cover. So yan.
So yan, nabutasan na namin. So ikakabit ko na lang uli yung mga clips sa ilalim. Tapos ito, ikakabit ko tong mga bakal na nasira kanina. Tapos i-install na natin yung pinaka armrest. By the way, the package came with these, yung mga, siguro ito yung mga clips para dito. Pero yun, tingnan natin. Ito siguro yung clips para dito, para makonekta uli. Okay, so at this point, nakabit na namin yung mga clips sa ilalim. Yan. Tapos nabutasan na to. Medyo sablay lang yung butas, pero mamaya naman kasi pag kinabit na yung armrest, matatakipan na yan. Medyo nalukot yung leather ng konti, pero hindi naman ganun kahalata. Yan. Anyway, yan. Sige, so ikakabit na natin tong armrest. So yun, going back to our problem earlier. Ayun, yung butas niya nandito. So pag kinabit ko siyang papaganyan, so yan, nakabaliktad. Eh hindi naman yan dapat ganyan. Dapat ito yung ibabaw. So ang gagawin ko is, again, bubutasan ko dito sa kabilang side. Dito. Diyan ko bubutasan para maikakabit ko siya ng papaganyan. So tara, butasan natin. Nabutasan ko na dun sa kabilang side. Medyo sablay yung pagkakabutas ko, pero okay lang naman kasi hindi naman siya makikita. So yan, ipapasok na natin siya doon. Tapos let's see. Okay, so more or less ganyan yung magiging itsura niya. Meron pa siyang lock sa loob. Hindi ko pa nakakabit, pero yan, tinitingnan ko muna kung ano naging itsura after ikabit. So yan, ganyan siya. Tapos the way it works is matataas mo siyang ganyan. Yan. Yan. Kapag ayaw mo mag-armrest, tapos pwede mo rin siyang ibaba na ganyan. Later ayusin ko pa tong leather na to. Mukhang nalukot ng konti. Pero yan, ayusin din mamaya. Pero yan, more or less, that's how it's going to look like kapag tapos na yung install. So ayan na siya, na ito yung lock. Parang i-screw lang doon, papunta doon sa shaft na yan para mag-lock siya. Tapos yan, hindi na siya matatanggal ngayon kasi may lock na. Yan. So pag binaba mo siya, ganun. Alright. Tapos ito yung adjustment para maset mo yung kung anong posisyon niya. Kung gusto mo mababa ng konti pag naka-rest, yan, bumababa siya ng konti. Kung gusto mong itaas ng konti, di pakabila yung pihit kapag gusto mo medyo mataas. So yan. Yan, okay na. Alright, so that's how it looks. So try, kabit na natin sa loob ng sasakyan, tapos itatry na natin. And I almost forgot, it came with this right here. Ito yung cover para dito. Yan. Ayan, nakakabit na yung cover. So yan. Yung pinakasablay ko na lang dito is nalukot ng kaunti yung foam. Hindi ko nabalik ng ayos, pero that's something na pwede kong gawin later on. Pero for now, yan, ito na yung armrest, guys. May armrest na yung kotse ko. That right there, oh. Hindi na mangangala yung balikat ko during long rides. Okay na. Tapos ano siya, sturdy din naman. Kasi okay naman yung pagkakaklamp ko dun sa pinakabakal. Mukhang matibay naman yung clamp. So yun, ikakabit na natin yung upuan sa kotse. And okay na to. Okay, so there you go. Okay na. Nakakabit na yung upuan, nakakabit na yung armrest. I'll call my son, I'll ask him to sit there. Tapos, ayun, tingnan natin kung ano yung magiging fit. So yun, almost kahit ko yung anak ko. Sige, close the door kuya. So yan, almost kahit ko yung anak ko, and yan. So pag nakaupo siya ng ayos, ayan, what do you think kuya? Okay lang ba yung height ng armrest?
Okay lang, okay. So, kasi ang iwasan nyo dito yung masyadong mapataas yung install nyo. Kasi pag masyadong mataas yung install nyo ang mangyayari, so tataas yan. So yun, ang balikat nyo habang nagdadrive kayo, nakataas din. So hindi relax. So dapat sisimpatin nyo din kung saan nyo muna ilalagay. And in this case, parang sakto sa balikat namin. Kasi yun nga, magka-height lang kami. Tinry ko na rin naman. Sakto lang. So yan. So yan yung itsura niya. Siguro yun na sacrifice dito is yung cup holder. Pag nakaganyan yung posisyon ng upuan, may hirapan kayo maglagay dito. Pero kung may nakalagay ka naman dito, siguro iurong mo na lang yung upuan para madukot mo yung drink mo or something like that. Tapos yan, yung cambio, syempre i-consider nyo din. Pag let's say mag-shift ka sa second gear, for example, yan, tinan mo kuya, excuse me kuya, yan. So yun, malayo pa rin sa cambio, so hindi siya sasabit. Tapos yung handbrake, tinan mo kuya, try to reach for the handbrake yan. So ma-access pa rin niya yung handbrake kahit nakababayan. Meron din naman kasing nabibili sa Shopee na yung nilalagay dito, yung universal na armrest na merong storage din. Kaya lang let's face it guys, yung pagitan dito masyadong makipot. So pag naglagay kayo ng ganon, medyo sisikip talaga dyan, to the point na medyo mahihirapan kayong mag-adjust ng upuan, yung mag-recline, kasi nga meron something dito na nakapasak. Pero with this right here, ayan, madami pang space. So kahit i-adjust ko to, let's say i-forward ko yung seat, so yun, hindi siya sumasabit dito. Yan. Siguro lalagyan ko na lang siya dito ng parang rubber na cup para matakpan yung pinaglagyan ng bakal. Pero yan na siya. Tapos ayusin ko na lang to, yung pinaka foam sa loob, kasi medyo nalukot yung loob, hindi ko naayos ng pagkakalagay. Pero siguro balikan ko na lang pag nagka oras. Pero yan.